Okay, thank you. Sige, sorry I was not able to meet you yesterday because 5 faculty members from our program attended the training workshop for the application of Center of Excellence. Ano? So even up to now or until such time na hindi pa kami nakasubmit, we are to prepare all the necessary documents. So minute ko kayo today para ituloy lang yung pending natin na discussion last time. Hanggang saan po ba tayo nakaabot nung Monday yung ating discussion? Example 4.1 po. Okay, so sa example ba nakapag-prepare tayo ng mga equations, mga documents? Tuloy naglalabo-labo tuloy ako. Mga equations, ano? Yes. So, okay, so naabot natin and then I asked you to try solving that using matrix inversion at saka Gauss-Seidel iteration. Meron po bang nakapag-solve na using the two methods? Ano po ang ating mga value na nakuha? Let me open my file. Meron po ba sa inyo na nag-try na mag-solve? At ano po ang ating mga values na nakuha? Anyone po? Meron po ba? Meron po, ma'am. Okay, good. Sige. So, let me just share po yung aking ginawang discussion for the other section last time. Last Tuesday po ito kasi na-meet ko po sila. Okay, so ito po yung ginawa ko sa Excel sheet na solution, no? So again, after po natin, this is Gauss-Seidel iteration. So after po natin na ma-establish yung equations, so what we have to do is to express one unknown in terms of the other unknowns. Kaya po itong mga formula na nandito sa atin pong iteration number 1, these are actually the equation for T1, T2, T3, etc. hanggang T8 out of the equations that we form. Okay? So yung iteration 0 po, kahit po anong value pwede nyong gamitin. So again po, paglayo ng ating value sa kanyang true value, edi paghaba din po ng ating iteration. And kung pipili po tayo ng value, ay di tingnan natin yung range kung ano bang temperature values meron doon sa ating problem. Di ba ang nakalagay sa atin ay ang fluid natin ay 300. Wait lang ha. Saglit lang po, class. Okay, so yung atin pong iteration 0, these are assumed values. So, titingnan nyo kung ano po yung temperature range para naman makatotohanan yung ating ilalagay na initial values. So, sa ating problem, merong temperature ng fluid, di ba? At saka meron din po tayong temperature ng surfaces. So, our assumption should be, nandun lang, ito lang po ay pinakita ko lang yung 100. Ano? Pero since alam naman po natin yung temperature values, you can change it later.
para po makita natin kung ano ba yung nangyari kapag pinalitan po natin yung values. Okay? So again, lalagay nyo lang po dito and then pag po nalagay nyo na yung, dito sa ating pong iteration number 1, yung ating formula, atin lang pong i-highlight tapos i-drag nyo lang po pababa. Drag nyo lang pong paganan para magkaroon po tayo ng values dyan sa ilalim. Kung gusto nyo po pong dagdagan, pwede pa po ninyong dagdagan yung values. So, tingnan nyo lang po yung ating previous or yung last nating results at saka yung previous. Pag po ang difference niya ay hindi na po gaanong or almost zero na po yung ating difference, and you can stop po the iteration. So, kapag ka naman Excel sheet, hihilahin mo lang naman, di ba? The-drag down mo lang. So, kaya po you can increase po yung number of iterations, okay? In order for you to have a more accurate result. Since sabi natin is the procedure for using the finite difference equations is just an approximation. Kaya para mas mataas natin yung accuracy, then we try to reduce the kumbaga po ay tolerance, no? Tolerance po natin. Kaya kung sa Excel, dihilahin natin until such time na talagang almost zero na po yung difference nung dalawang previous rows ng ating values. Okay? And then, ang sunod po dito is yung question number letter B po natin, hinahanap sa atin yung heat loss per unit length. So, ang atin pong equation para dito ay ito pong formula na nandito po. Akin lang pong palakihin ng konti para makita nyo po ng ayos. Ayan. Ito po yung ating formula, no? So, the heat rate per unit length is equal to 2 times yung atin pong convection heat transfer coefficient. Yun pong aking dx dyan, yun po yung ating delta x. So, if you are going to look po doon sa figure natin na ginawa last time, di po ba naka-symmetrical po tayo? Kaya po tayo ay may times 2. So, ito pong aking formula na ito ay doon lang po ito sa kalahati. No? Kalahati lang po yan, kaya po iti-times 2 ko na lang. Kung ayaw nyo po na mag-times 2, ay di kukumpletuhin nyo po hanggang doon sa dulong surface. Okay? So, ito po ay kalahati. So, delta x over 2 kasi yun lang pong part ng ating 500. Yung ating pong nodal point sa leftmost ay di ba 500 po yun. So, 500 minus 300 is the temperature of the fluid. Yun pong ating T7. Pag nilagyan po natin ng area included ay buo po yung ating area. Kaya po delta x lang. Times yung ating T7 minus 300, and then pagdating po natin sa node 8, kalahati lang po ulit. Ma'am, di ka po sa figure ay buo, kalahati nga lang po ang aking kinukuha kasi may multiplier po akong 2. So kung ayaw nyo po nang mag-multiply ng 2, mangyayari po yung atin pong T8 magiging doble, tapos isa pa pong T7, tapos kalahati po ulit ng dulo. So ganun din lang po yung equivalent. Okay? So, ang na-involve po natin dito ay yung ating T7 at saka po yung ating T8. So, make sure na tama po yung ating makuha ditong T7 at saka T8 kasi gagamitin po natin dito. Okay? So, ayun po. So, ayan po yung ating mga values. Yung nandito po sa last or ito pong nandito sa ating column A. Yan po yung ating T1 hanggang T8. So, upon substituting po the values, our Q per unit length is equal to 882.6 or 882 watts. Meron po bang nakakuha nung value na yon sa inyo? Okay, yan. Very good. No? Very good. At least po ay alam nyo na po kung paano solve. Again po, yung atin pong method which is using Gauss-Seidel, it is applicable to diagonally dominant system of linear equations or matrix. And then yun po namang isa nating method, yung ating matrix inversion. May gumamit po ba sa inyo ng matrix inversion? Kasi sa exam po, baka pwedeng
pag halimbawa 4x4 lang or 3x3, pwede nyo pong gamitin yung matrix inversion para ma-double check nyo po itong inyong work. Pero kung gagamitin po natin sa exam, tapos 8x8, medyo matagal po yun. Kasi ito po yung procedure natin ng matrix inversion. So kung nare-recall nyo po, ang matrix inversion, one of the method is using Gauss-Jordan. So ang ginawa po natin, ito po yung ating coefficient matrix, yung coefficient po ng T1, T2 hanggang T8 doon sa ating mga na-form na equation. Binukod lang po natin yung constant sa right side ng equation, kaya po naging negative. So what we have to do is after having this coefficient matrix, augmentan po natin siya ng identity matrix. Ano po ang identity matrix? Diba sabi natin ay a matrix in which the elements of the diagonal are all 1 and all the other of the main diagonal are 0. Okay? So ang ating aim, coefficient matrix augmented by this identity matrix, mapupunta natin sa identity matrix augmented by A inverse. So medyo matagal pong procedure yan, pero kung ang gagamitin po natin ay Excel sheet, you can just put the formula. Kagaya po nito, di ba? Ang una nating target, maging ganito yung una natin. 1, tapos ang kasama niya lahat ay 0. No? So, para po magawa natin yun, edi ginamitan po natin ng operation. Operation can be swapping, it can be dividing or multiplying something para maging unity, and then para po natin sila maging 0, we apply this formula. Since ito po ay 2, una po ito mo ng negative 4, ginawa natin, dinivide po natin ng negative 4 ang all terms ng ating original na row 1. Yung atin pong second row, para maging 0 po itong 2, nagmultiply po ako ng negative 2 sa row 1 at ini-add ko po sa original na row 2. And similarly, yung pong ating row 3, since 1 po yung ating gagawing 0, you just subtract, no? Pwedeng R1 minus R3 or R3 minus R1, no? So, ayun po yung ating negative R1 po, kasi parang R3 minus R1 po ito. Pero para po mas mabilis sa inyo, kung ano po yung isi-zero nyo, mag-multiply lang po kayo ng negative 1, tapos i-multiply nyo doon sa inyong reference row, and then i-add nyo doon sa row na inyo pong gagawing 0. Pag sinabi nating reference row, yun po yung row na ginawa po nating 1 ang kanyang diagonal. No, yun po ang reference row. So, when you continue this po, hindi ko na po ito kinontinue kasi at pinaano ko na lang po sa student. Ang makukuha po nating makukuha po natin na inverse, ito po yung ating values. Ano? Yan po yung ating values in decimal. Pwede rin naman po ninyong i-express in terms of fraction. And then para po makuha natin yung T1, T2, T3, ginamitan po natin ng multiplication of matrix. No? So, ang multiplication of matrix po, ginagawa natin by finding the sum of the product. Product po ng alin? Product po nitong row 1 times po yung corresponding element po natin doon sa constant. Okay? So, yan po yung nakuha natin. Ito naman po para sa T2, this is for T3, and this is for T8. Okay? So, ito pong nakuha natin ito, kinumpare ko lang po doon sa nakuha natin using Gauss-Seidel, kaya po ito yung napapunta dito. Dinoble check ko lang po yung ating results. So, they are equal naman po. Ano? So, ayun po yung ating tungkol sa application po natin ng ng atin pong two-dimensional steady state conduction and applying po yung knowledge nyo sa advanced math, which are matrix inversion and Gauss-Seidel iteration. May question po kayo or clarifications? Okay, so pag nagbigay po tayo ng part ng exam ng two-dimensional ay kaya po nating masolve.
No. And kung siya po ay walang nakalagay na method kung ano pong gamitin natin sa solution ng finite difference equations, you are free to choose between matrix inversion, Gauss-Seidel iteration. Kung gusto niyo pong mag-Cramer's rule, pwede. Kung gusto niyo pong mag-Gaussian, pwede. Kung gusto niyo pong mag-Gauss-Jordan, pwede din po. It's up to you. Kung wala pong nakalagay na method, but you just need to identify or to write kung ano pong method ang ginamit nyo. Ayaw ko lang po nang ilalagay nyo ay using calculator. Hindi po pwede na using calculator. Inyo po dapat na solvent. Pwede nyo pong gamitin ang calcu just for double checking your answers, but not for as a solution. Kasi natutunan nyo po dapat yan sa Advanced Mathematics for ME. Okay po. So, meron po tayong exam sa next week. Saturday po naka-schedule. Lahat po ng gagamitin ninyo ay i-attach na lang po natin doon sa ating test paper. So, ang dadalhin nyo na lang po ay calculator, pen, ruler or straight edge kung kailangan nyo po. And kung kayo po ay nagpe-penciling muna, ay di pencil, and then you bring also eraser kasi kailangan nyo pong erase yung ating naka-pencil. Okay po. May tanong pa po, class? Yes, Iko. Ma'am, for midterms po ay pure problem solving po pa siya? There are some parts siguro na yung part ng not necessarily pure problem solving kasi as we present the solution, di ba, may mga i-identify tayo na known, assumptions, properties, etc. Terminologies kasi tayo ay nagbigay na ng quiz, kaya wala tayong makikita ng mga terminologies. But again, remember to follow yung ating methodology na ginagamit in solving heat transfer problem. Okay? Other questions? Wala na? O siya, sige. Thank you at kayo ay naka-attend kahit saglit lang kasi gusto kong mai-settle yung ating last problem at baka sabihin nyo ay nabitin tapos binigay natin sa exam ay hindi nyo masagutan kung paano. So at least now ay na-present natin yung solution and I believe most of you or if not all ay meron din po kayong nagawang solution para dito. Siya, sige. At ako lang po ay medyo busy pa rin sa akin pong ginagawa. Siningit ko lang po na kayo po ay ma-meet. And thank you very much po. Ay, reminder po pala yung pagsagot po natin doon sa COES. Pasuyo po, lahat pong course instructors ninyo ay kailangan nyo pong i-evaluate. Hindi lang po sa heat transfer. Siya, sige. With that, thank you very much po. Mag-aral, good luck, and God bless everyone. Thank you po. Okay, thank you. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am.